Kinumpirma ng Ombudsman at isang special committee na simulan na ang mga proseso para sa posibleng pag-upo ni Vice President Inday Sara Duterte bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat, ito ay kasunod ng mga kontrobersya at kasong kinakaharap ni Pangulong Kuting Jr. na kasalukuyang iniimbestigahan ng Korte Suprema. Ang paghahanda para kay VP Sara ay sinasabing bahagi ng plano upang mapanatili ang kaayusan sa gobyerno sakaling maalis sa puwesto si Kuting Jr. Marami ang taga-suporta ni VP Sara ang nagpahayag ng pagsusuporta sa naturang hakbang. Siya ang karapat-dapat na pumalit kung sakaling tuluyang mawala si Pangulong Kuting, ani ng isang kilalang political analyst. Gayunpaman, may ilang kritiko na nagsasabing tila minamadali ang mga proseso upang bigyan ng pabor si Duterte, samantala nananatiling tikom ang bibig ng kampo ng Pangulo hinggil sa isyong ito. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng Ombudsman at komite sa isyong ito. Sa kabila ng kontrobersya, nananatiling handa umano si VP Sara na tanggapin ang hamon bilang bagong leader ng bansa. Ang tanong ng marami, tuluyan na nga bang magbabago ang liderato ng Pilipinas? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Parang naging duwag na sila to fight the government. Kaya sa hopefully I'm not encouraging sedition or anything. Oh, yes. Pero yung in a peaceful way, katulad ng prayer sinabi rally. mo, lumabas na sila sa kalye, magpakita na sila na hindi tama ang ginagawa ng gobyerno ito ngayon. At saka yung persecution na ginagawa nila sa mga Duterte na and sa vloggers. Sobra na, oo. Total abuse na talaga of power yun. Kaya yun ang kailangang maputol na. At saka hopefully yung mga nasa Supreme Court hindi mabayaran yung kanilang dignity, Wala nang integrity ang mga karamihan sa mga tao, lalo na yung mga nasa government, yung mga nakaupo sa government ngayon. Lahat yung mga mukhang pera, masasabi ko talaga sa kanila, na mga mukhang pera sila talaga. I cannot believe what kind of people we have in the Philippines right now. I hope, tita, maganda ang 2025 natin. Magkaroon na nga ng pagbabago dahil ngayon, alas 12 na sa Pilipinas, kaya Happy New Year sa lahat ng mga nasa Pilipinas. Sa lahat sa mga nandyan sa tita, Pilipinas. thank you. I'll see you and talk to you. Text tayo. Thank you so much po. Magkita tayo. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Alright. So mga kababayan, alas 12 na dyan ng midnight dyan sa Pilipinas. Kaya naman, Happy New Year sa inyong lahat. So si FBP, ready ka na ba? Hindi kita nakikita. The first quarter storm in 70s, sabi ni Jennifer Kadungog. Si Cotton Fiend, so pinakasalan lang yan si Tamba sa asawa niya dahil sa pera kahit krung-krung. Sabi ni Cotton Fiend. Hello palangga. So pinakasalan lang si Tamba sa asawa niya dahil pera kahit krung-krung. O diba? Possible palangga. Anyway, kasi nga, hindi lang si Madam Belen ang, si Madam, si Tita, textmate ko yan. Nagulat ako at bigla siyang lumitaw. Kaya thank you, Tita. Si FBP, can you open your camera for us? Ayan, wala na si FBP. Sabi ni Iram EYD, I agree na may na mentally challenged si Tamba, makikita mo sa mukha niya. Kasi para siyang blanco, walang alam mo, mararamdaman mo yung tao kung tao 'di ba? May simpatya may empathy and sympathy, 'di ba? So wala talaga, right? Gorgor TV, how are you doing? You're always gising. Actually, hindi na ako matutulog kasi I'm thinking mamamalengke ako. Okay, pupunta ako sa Filipino store after natin mag-vlog at sabi ko kanina hindi ako magluluto. Pero meron kaming pizza sa ref. Binili ko kahapon, pizza. Tapos may nakita akong dalawang
ano yun, yung Nestle cream para sa salad, 2. Then sabi, wala kaming condensed milk. So bibili ako ng bongga-bongga, baka mag-salad ako or something. So yun ang inano ko. So Happy New Year. Ayan, FBP, are you good? Ayan, FBP, hindi ka nakikita yung alindog mo. Tignan si FBP. FBP. Paano ko ba buksan? Hindi naman ako teki, madam. Nawala na si Madam. Okay. Nawala. Okay, si Lisa Inday. Lisa Inday. Nakalagay, device not connected. Okay, I was born in the first day of January, sabi ni Jennifer Kadungog. Oh, Jennifer, happy birthday and happy New Year. Okay. Baka lutang din si Tamba. Brenda siguro, sabi ni AI. Transcendence. Alright. Si Dondo Mac, how are you, my darling? Dominador Bacani, masyadong gahaman sila. Siguro alam nila na nakaisa sila sa mga Pilipino, pero ang Panginoon, andyan lang nakatingin sa kanila. Karma as waving them, sabi ni Cleo Fortaleza. That's true. And I hope, darating na ang karma ng Diyos. Ang hagupit ng langit sa 2025. Ako talagang hopeful ako na may mga magaganap na bonggang-bongga sa 2025. Ayan, Madam, nakabalik ka na. FBP. Ano, madam? Kasi nakalagay dito sa browser ko, block. Yung mic and cam ko. Tapos pag binindot ko naman, oo. Yung camera mo, pindutin mo. Pero anyway po, Happy New Year. Happy New Year, Palangga. Ayan, nawala na naman si Palangga. Nawala si Palangga. Si Ben Garcia. Ayan. Nawawala-wala ka, Madam, FBP. Nawawala-wala ka. You're in the show. Everyone can see and hear you. Yun naman ang nakalagay. Pero pag binuksan ko, namamatay yung mic ko po. Anyway, mo na, naririnig naman kita. Sige, sayang yung alindog, hindi ka nakikita. Oo nga, nag-lepestek pa naman ako. Nag-lepestek ka pa. Nasaan ka ba? Nasa Pilipinas ka ba, Palangga? Hindi po. Andito po ako sa Jeddah, Saudi Arabia. Jeddah. Kumusta dyan sa Jeddah? Walang Pasko dyan, di ba? Wala po. Kaya sa market kanina, nagtatanong ko ano daw ihanda ko. Sabi ko, wala. Matulog na lang. New Year celebration. Hindi pala Pasko. Lutang na ako. New Year pala. New Year. New Year dyan, no? Hindi na ganda yung boss mo. Ano ka ba? Saan ka ba nag-work? Sa opisina? Hindi po. Ako po ay isang katulong dito. Ay, that's very noble po. O, kumpara mo sa magnanakaw sa mga, no? I'm very proud po. Kasi ilang taon ka na nag-Jeddah, nangingibang bayan? 18 years. Pero kung susumahin po lahat, 23 years na po akong naninilbihan. Bali, pangatlong amo ko na po ito. Pero awa naman ng Diyos, ako ng mabait na amo. Yung mga anak mo, may mga anak ka sa atin? Meron po, 2, pero namatay po yung isa sa motorcycle accident. Na ilang beses na sinasabi na uwi ako. Hindi mo nabutan. Pero hindi ako nakinig. Nakauwi ako sa kabaong na. I'm sorry po. Kailan po nangyari, Madam? 2020, May 11, 2021 po. So, hindi mo na siya nakita. Nakakalungkot, ang mga OFW, no? Opo. You stay strong kasi alam ko kahit 2021, masakit pa rin yan. Opo. Ito yung yung sakripisyo ng mga OFW na katulad natin, katulad nyo. Opo, kaya masakit po sa akin kasi nagsakripisyo ako para sa kanila, makapag-aral, makatapos ang kolehiyo. Sabi ko, hindi ako ngingi sa inyo na maski isang sentimo, basta na ko yung obligasyon ko bilang isang magulang nyo. Sabi ko po, hanggang kaya ko pa magtatrabaho ako at mag-iipon. Yun po ang ko sa mga anak ko. Pero sad to say, yung diploma na isasabit ko sa dingding ko, nawala naman na. Malungkot talaga ang buhay ng OFW at sabi nga natin, isipin na lang natin. Minsan magtataka ka, no?
Actually, katulad mo, FBP yan. Minsan tatanong ko, bakit kaya may may namamatay na mga babies, mga bata, na mga inosente, like yung anak mo, bakit hindi pa yung mga nasa Kongreso o nasa Malacanang? Minsan may mga tanong akong ganyan, alam mo. Oo, gano'n din po. Iniisip ko lalo na ngayon na nangyayari sa gobyerno natin na lahat nangungurakot na mula barangay captain hanggang presidente. Mm, Totoo po yun. Sa barangay po namin, mm, 2 taon pa lang siyang nakaupo, nangungurakot na, nagkikabit na sa pulis. Lahat na wala siyang proyektong nagawa sa barangay namin, panay ang disgrasya. Sabi ko maski solar light man lang sana ang ipalagay niya sa main highway, wala mm. po. Gano'n, Wala sa probinsya nyo. wala. Opo, So, sa tingin mo ba, nung sabi mo 23 years ka na nag-abroad, ano? So sa opo, tingin mo ba na ang dahilan kung bakit umalis ka para mag-ibang bayan ay dahil, of course, kahirapan. At opo. meron talagang malaking role na hindi ginampanan ng gobyerno para not only para sa iyo, kundi sa mga OFW at sa bawat Pilipino. Opo. Una-una po, battered wife ako. Oh my God. Oo, iyon po ang isang dahilan na talagang isinakribisyo ko ang mga anak ko. Yung para lang makaano na kailangan patunay ko matatayo ako sa sarili kong paa para matulungan ko mga anak ko, mga gano'n po. Tapos, Mm. yun nga maghanap ka ng trabaho, ang daming requirements, kailangan college graduate ka, lahat-lahat. Ang hirap maghanap po ng trabaho, Sa Pilipinas. sa Pilipinas. Nakatapos ka ba ng kolehiyo, Opo, opo, college? 4-year course, opo, Oh, natapos. wow. Anong natapos mo pa, madam? Computer science po, So, pero natapos. nakapagtrabaho kayo sa Pilipinas? Nakapagtrabaho po ako nung dalaga ako. Pero tapos Mm. sabi ng asawa ko 'pag ano na, kaya ko kayong buhayin. Yun po ang sabi niya. Tapos, kamulat-mulat, hindi naman siya good provider din, pero yun nga Ba po, nananakit? cheater siya. Battered wife po Hmm, ako, cheater na battered wife. Maski po mm. nitong lately na nawalan kami ng anak, imbes na tumino na siya, pero tuloy pa rin yung pambababae niya. Hanggang Ah, opo, kasal kayo, kasal po kami. hindi kayo naghiwalay? Hindi po. My God, grabe, isa kang martir at, Grabe, ang dami ko yung pong anak niyong isa, ilang taon na? 27 na po, may sarili na rin pong Isa. pamilya. Oo, Ah, may trabaho din pero hindi naman po kalakihan. Alam niyo na po sa tumutulong gobyerno. ka pa rin, tumutulong ka pa Opo, rin. tumutulong pa rin po ako. Oo. Kaya Ilang nga taon ka sabi na ko, palangga, if I may ask kung okey lang? 57 na po ako. Bata pa yung 57, ang importante sa kabila ng, mga problema sa buhay na mga napagdaanan mo, sabi nga nila life is a choice naman. Opo. So, I don't know paano mo hina-handle 'pag umuwi ka, pero Ang ang hirap. importante may trabaho ka diyan, may pera ka na pumapasok, and make yourself, happy by talking with your mga anak, sa isang anak mo o mga apo mo o mga kaibigan. Yun naman ang essence ng buhay, eh, Yun, family. Kung yung anak mo every time may internet naman, kausapin mo madalas or you do things na makakalibang sa'yo o magpapakasaya sa'yo. Kung ganyan yung asawa mo na hanggang ngayon binibigyan ka ng problema, ay, dapat yan sa 2025 itapon mo na yan palangga. hindi Sorry, na po, hindi na po ako nagpaparamdam sa kanya. Mm. Siya ang nag-block sa akin. Hindi ko na po kinontak 2 years ago. Okay, Ayoko na that's pong, good. sabi ko kailangan ko na mag-alis ng helmet kasi Yes. kasi grabe na yung ginawa niya sa akin. Yung pambabae niya dapas pang-ano na napatawad ko po, Pero ngayon na gano'n ang nangyari sa buhay namin imbes na magbago lalo pang naging gago. Mm. Kaya Siguro palangga, may factor din kasing magkalayo kayo, eh. Napakahirap talaga kaya eto nga yung sakripisyo ng mga OFW, eh, na ang talagang dami. kasi tao lang kasi tayo, eh, hindi naman tayo santo, eh. So, tao tayo na may mga pakiramdam, may mga tukso ganyan. Kaya ito yung nagiging
price, pangit na price ng OFW. Na hindi Yun sa po ang tinotolerate natin na pag naiwan yung oo. asawa, it's either yung babae or lalaki. Kaya nga dapat intact talaga yung family. Oo. Kaya nga ang pinaka number one na problema natin sa Pilipinas, kahirapan. Kaya umaalis ang mga kababaihan, mga nanay or Opo. tatay dahil sa kahirapan. Kaya ang ending, sira ang buhay ng mga bata na nalululong sa droga o sa pulburon. Then, parehong yung magulang, it's either yung nanay or tatay. So, eto po yung ugat pa rin ito ng kahirapan. Ang bottom Opo, line dito, totoo yan. meron pa rin partisipasyon dapat ang gobyerno na baka sakali kung hindi ka umalis, nagtulungan kayo or naging good provider siya, baka walang nangyaring ganito. But you can only wish and hope, di ba? But Kaya anyway, nga, sabi nung nagkausap kami ni Mrs. nung isang gabi, ang tagal mo na palang tatrabaho dito sa akin, ano? Sabi niya, oo, sabi ko dahil sa tindi ng pangangailangan, pero papasalamat ako at natutulungan niyo ako, sabi ko. Tapos ang bigat ng price of all na mabuti iniinda kayo mo. sa akin, opo. Of all na mabuti kayo sa akin, ang bigat ng price yung kapalit, sabi ko napakabigat. Tapos Palangga, sabi niya, nagbabayad ka ba ng Social Security mo sa Pilipinas? opo, nagbabayad Okay, po, that's good tsaka kahit papaano. Pag-ibig, MP2, Ah, yun po. Okay. So may ipon Pero ka naman kahit papaano. Opo, maliban po sa remittance receipt na ipon ko. meron, meron pa din po Ang sa advice ko, bangko. palangga, ang advice ko sa'yo, hindi lang sa'yo, sa mga OFW, magtira kayo para sa sarili ninyo. Huwag nyo ibigay lahat. Oh, Kasi tama mahirap po talaga yun. pag walang pera. Lahat yan ng mga mababait sa'yo ngayon, kay pamangkin mo yan, kay kapatid mo, o kay sehodang yan. Mabait lang yan ngayon kasi may pera ka. Pero pagdating ng araw, pag umuwi ka, pera lang. Oo, yan ang sad reality. So sa Totoo po ngayon, yung yun. nakikinig sa akin, you protect yourself. Huwag mo ibigay lahat ng pera mo. Kahit yung anak mo, malaki na, I'm not telling you what to do, pero siguro naman may mga kamay, paa sila, nagtatrabaho. Magtira ka lalo na you're 57, di ba? O Opo. you're still young. Pwede ka pa makahanap ng Papa Balls. Oo, maski wala ng asim. Meron pa yung 57, ha? Pwede pa yan, nag-lipstick ka pa naman, di ko tuloy nakita. Di bali sa susunod, Yun na nga akyat po. ka uli. Yung But ang anyway, ano ko nga, sabi ko nga po, yung magmula January hanggang December, sabi ko, bawal magkasakit. Bawal kami kasi wala kayong yun. mahihita sa PhilHealth. Yun pong ano ko. Oo, tignan mo yan, yung issue sa PhilHealth niyan. Pero alagaan mo po. yung sarili mo. Kumakain ka naman siguro dyan ng gulay. Alagaan mo kasi health is wealth. Alam mo, Yun po, natutunan ko totoo. yan. Although matakaw pa rin naman ako, natutunan ko. Pero, masarap kasi kumain. Pero seriously, wala namang, lalo niyan, wala ka namang asawang matino, di ba? Wala. But I am praying for you na one day you realize na Salamat po. maisipan mo na makabalik ka sa Pilipinas, na makahanap ka ng partner mo, na mamahalin ka. 57 is young. May kausap ako na 80 something. Not 80, 70 pala. Nakahanap siya ng kanyang Papa Balls na, balo na siya, di naging okay sila. It's not the end of the world. Kasi, ang ibig ko sabihin, yung anak mo may pamilya na yan eh. Oh, meron na po. Mag-iisa ka at may asawa yan, may mga anak yan, kahit na umuwi ka sa Pilipinas, pagdating mo sa bahay mo, later, pag uwi mo, mag-isa ka pa rin. So, I'm praying for you na mag-save ka ng mag-save. Pero pag nagkaroon ka ng jowa, mong sasabihin na may savings ka, baka ma-scam ka naman. Yun na nga po. Diba? Baka ma-scam ka naman. Alam niyo mong sasabihin po, yun. Sa totoo lang, tuwing pumipirma ako sa kwaderno para ikunin yung sweldo, mag-save ka. Yun po parating sabi ng amo ko ni Mrs. Mag-save ka. Mag-save ka, huwag ka magpautang. Alam mo kasi sa Pilipinas, uso yung utangan ka, hindi ka nababayaran. Kasi akala nila, namumulot ka lang ng pera. Hindi nila alam, ang hirap-hirap ng buhay natin sa ibang bansa. But anyway, I'm happy to hear your story. I hope mag-email ka sa akin palangga. May email ako dyan para Oo nga po, nag-email ako. Gusto kong bumili ng Kingmaker book.
Okay. Sige lang. Mag-email ka lang dyan sa akin para sagutin kita. And I hope makapunta ako dyan sa Middle East at magkita tayo. Keep in touch, Palangga. Ha? Opo, salamat po. Ano po, avid listener niyo po ako. Maski may ginagawa ako, naka-Bluetooth na ako. Sabi ko, kumpleto na araw ko. Palangga, FBT, gusto ko lang sabihin sa'yo, yung nangyari sa anak mo, masakit talaga yon, pero hindi lang ikaw sa mundo ang nangyari yung ganun. I have friends na, yun hindi ko na maikukwento lahat na ganun din, bata pa yung anak na wala. Hindi lang ikaw nag-iisa sa mundo, kaya nga minsan sabi ko, magtatanong ka sa Diyos, bakit nangyari ito? But still, you have to move on. And you have to find time, or you have to be happy every day, no matter what. Kasi pag nalungkot ka na every day, talo ka na doon. Anyway, malapit thank ko you. lang akong kunin yung buhay, yung buhay ko noon pero sabi ko, pero hindi ko na ginawa. Sabi ko, hindi ko po tinanong ang Diyos. Ang sabi ko, gawin niyo po akong malakas para harapin itong pagsubok na ito. Yun pang ko, hindi ko po kinestyon ng Panginoon kasi alam ko po na lahat ay nakaprograma. May dahilan. May dahilan po. Alright. Sige po, salamat Thank po. Thank you so much, FPP. God bless you and Happy New Year. Thank you po. Happy New Year din. Okay, ayan, talaga naman ang ating Palangga. Grabe no, iba-ibang kwento ng buhay natin mga Pilipino. But you have to stay strong. Ayan, si Rose, si Rose, nakikita ko ni Alindog ni Rose. Okay, hi Rose. How are you, Rose? Hello, Palangga. Palangga, diin ka. Saan ka? Sa UK Palangga, Cardiff. Oh, wow. Kumusta ka dyan? Kumusta ang New Year? Anong oras na ba sa inyo? 4:20 ng hapon. Mamaya pa kayo, no? Mamaya New pa. Year nyo? Mamaya pa, magkasunod tayo. 4:20. Okay. Maya pa kayo. Kami mamaya din. Anyway, so kumusta ka na? Kasi ang topic natin dito, well, kahit ano na lang, kung ano gusto mo ikwento, pero this is baliktanaw sa mga pinaka-trending na balita. Anong maisi-share mo? Anong trending na balita ang hindi mo malilimutan? Lahat naman ng mga pasabog mo, Palangga, lahat trending yun para sa akin, para sa amin ng husband ko. Pero ang pinaka-main, yun pa rin, yung si Bangag. Yung in-expose mo yung video, yun yung pinaka, yun pa rin ang pinaka, sa akin, para sa na parang nakakalungkot ba? Dahil syempre, lalo na sa Pilipinas, mga pamilya din namin sa Pilipinas, alam mo yun. Yeah. Ilang years ka na dyan, Rose, sa UK? 20 years. Nakapag-download ka naman ng Sendwave? Yes, Palangga. Okay, girl. Di ba mataas ang exchange rate, di ba? Oo. Okay, great. Mula nung in-announce mo dati, doon ako ng Sendwave. 20 years na ako dito, Palangga, dito sa UK. 20 years? Ano, may married ka ba? May mga anak ka ba? Anong chika boom? Married, Palangga. I'm a nurse. Wow. Off ko ngayon. Kaya, my God. Family mo nandyan na. Oo, Palangga. Saan kita dyan sa UK? Ha? Mag-chika boom. Email mo ako, mag-chika boom tayo. Mag-email ako, Palangga. Sa Cardiff ako, although ang Cardiff parang almost 3 hours away from London. Okay. So 20 years ka na dyan. So nung dumating ka dyan, nurse ka na. Yes, Palangga. Kasi nurse ako dyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas. But you look young. Oh, I'm not young. I'm 48. Mas matanda ako sa'yo. Di ba? You look young. So anyway, so yung family mo nandyan na? Oo, Palangga. Husband ko, pero tulog kasi magna-night shift mamaya. Pilipino din siya? Oo, Palangga. Tapos may anak niya nandyan? Oo, isa lang anak namin, Palangga, 17 years old. Okay, 17 years old. Okay. So bakit kayo naman ay nasa UK ka na kung tutuusin? Maganda na buhay mo dyan, katulad namin dito sa Amerika. Bakit concern ka pa sa nangyayari sa Pilipinas? Kasi Palangga, parang ikaw din, syempre, Pilipino ka pa rin eh. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!